Okay? So, last week, faith ang pinag-aralan po natin, yung pananampalataya. Sabi, ang pananampalataya sa substance of things, hope for, and the evidence of things not seen. Okay? Ngayon, pag-aaralan natin, ano may mga benepisyo ng pananampalataya? At nalaman din natin last week, ayon sa Galatians 2:20, di ba? Ang pananampalataya po na ito ay galing po sa Panginoong Jesus. At marami pong parallel verses yan. Isa po yan sa mga pag-aaralan pa po natin, yung mga parallel verses na yan, in another time. Okay? Hindi po ngayon about the faith that Jesus Christ gifted us. Okay? At sa ngayon, pag-aaralan natin si Abel. Kaya bubuksan natin sa Hebrews chapter 11 verse 4, tapos Genesis chapter 4 verse 1 to 7. Tayo po tayo. At babasahin ko po. Sa Hebrews chapter 11 verse 4, ang sabi dito, by faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it he being dead, yet he speaketh. Sa Genesis chapter 4 verse 1 hanggang 7, ito yung ginawa niya. And Adam knew Eve, his wife, and she conceived and bare Cain, and said, I have gotten a man from the Lord. Verse 2, and she again bare his brother Abel, and Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. And in process of time, it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord. And Abel, he also brought of the firstlings of his flock, and of the fat thereof, and the Lord has respect unto Abel and to his offering. But unto Cain and to his offering he had not respect, and Cain was very wroth, and his countenance fell. And the Lord said unto Cain, why art thou wroth, and why is thy countenance fallen? If thou doest well, shalt thou not be accepted? And if thou doest not well, sin lieth at the door, and unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him. Upo po tayo. So, nag-pray na po tayo kanina. Dito po sa Hebrews chapter 11, verse 4, ang sabi po dyan, 11 verse 4, sa pamamagitan ng pananampalataya, si Abel ay nagbigay ng mga, anong offering? Mga ayuno sa Panginoon na mas magandang sakripisyo kaysa kay Cain. Na ito po ay siya po ay nagkaroon po ng pagpapatotoo na siya po ay matuwid. At yung Diyos po ay nagpapatotoo sa kanyang mga regalo, at sa pamamagitan kahit siya po ay patay na, ay nagsasalita pa rin po yung kanyang pagpapatotoo. So siya po ay matuwid. Ngayon, paano siya naging matuwid? Dahil sa pananampalataya, dahil Hebrews 11 verse 1, 2, and 3, napag-aralan na po natin yan, pinapakilala na po dito yung mga, kahit yung mga nasa matagal ng panahon, kalayan nyo, pang-una pong, pangalawang anak po nila, Adan tsaka ni Eva, si Abel. Pero po, napakalayo ng panahon na yun, pero kilala pa rin si Abel. Hanggang sa panahon ngayon, may 4,000 taon na, 6,000 taon na, kung di nagkakamali, kilala pa rin si Abel. Diba? Ang kwento po dyan sa Genesis chapter 4 verse 1 hanggang 7, sabi dito si Adan po, nakilala niya si Eva, yung kanyang asawa. Ibig sabihin po sila po ay nagkakilala ng intimate. O talaga yung pang-asawa na magkakilala dahil sila mahal na mahal sila isa't isa, banal ito sa Panginoon, sila po ay nagkaroon ng anak. Ang una-una nilang anak si Cain. At sinabi, ako ay nagkaroon ng anak mula sa Panginoon, sabi ni Eva. At siya ulit ay nagkaroon na isa pang anak, kapatid ni Cain, si Abel. At si Abel naman po ang trabaho niya, ang sabi dito, verse 2, keeper of the sheep. Ang keeper of the sheep, ibig sabihin, pastol siya ng mga tupa. At si Cain naman, siya ay, sabi ni but Cain, o sa Tagalog Cain, siya po ay was a tiller of the ground. Ibig sabihin po, siya po ay marunong magtanim. Marunong magsaka si Cain, si Abel naman marunong magpastol. Alam naman natin tayo dito ay nakatira dito sa San Pedro Saog. Alam natin mas mahirap ang mga pagtatanim kaysa sa pagbabantay ng mga hayop. Agree ba kayo dyan? Ako, oo. Kasi sa pagtatanim talagang
magpaplano ka dyan. Aalamin mo pa kung ano yung mga kailangan ng itatanim mo. Diba? At mahirap maglinis ng taniman araw-araw. O, ganun din sa mga hayop. Siyempre, kailangan mo malaman kung ano yung magandang pakain sa kanila. Pero pwede mo silang bitawan dyan sa mga damo-damo. Kasi yung hayop, may instinct naman sila. Alam nila yung kakainin nila at saka hindi kakainin. Ang problema na lang sa mga panahon noon is babantay mo yung hayop para hindi sila kainin na mababangis na hayop. Ganon din naman sa mga halaman kasi may mga hayop din na mababangis na kumakain ng halaman. Isipin nyo, yung mga elepante biglang kakainin yung mga halamanan nyo. Di mahirap din. Di ba? At ang mas mahirap, yung halaman mas madaling masira kaysa sa mga hayop na mamamatay pag may mga bagyo-bagyo. Pero nung panahon na yun, wala namang bagyo-bagyo. Okay? Pero dito po, naintindihan natin, agree naman tayo. Dito tayo sa bukirin nakatira. Alam natin na mas mahirap yung pagsasaka ng mga halaman, lalo na yung gulay. Amen? Kasi yung mga palay, mais, pwedeng iwanan. Pero hindi basta-basta pwedeng iwanan. Dapat tinitignan-tignan mo pa rin. Ngayon dito, pagdating po ng mga oras, sa verse 3, Genesis chapter 4, sinasabi, sa proseso po ng oras, dumating yung mga panahon, na si Cain, Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord. Sabi niya yung mga prutas po, mula po dito sa lupa, ay dinala niya sa Panginoon bilang isang sakripisyo o offering. Amen? So, napaganda. Kasi, yung mga inaani niya, nagdala siya ng iba para sa Panginoon. Ibibigay niya para sa Panginoon. Ngayon, si Abel din sa verse 4, and Abel, at si Abel din, siya rin po ay nagdala sa, and brought of the firstlings of his flock, and the fat thereof. Ang firstlings of the flock po, ibig sabihin po niyan, yung panganay ng bawat anak, ay yung unang-unang anak ng mga inaalagaan niya. So, kung meron siyang inaalagaan tupa, yung panganay na tupa, ginagawa niyang alay sa Panginoon. Paano alay niyan? Iniihaw. Okay? Kinakatay, iniihaw. Yun po yung paggagawa. Ngayon, pag nakita natin dyan, and the Lord had respect unto Abel and his offering. Okay? Pag nakita nyo po dito sa verse 4, ang sabi, and the Lord had respect unto Abel and to his offering. Okay? Ito by faith, God respects the faithful. Amen? Ang Diyos po, dapat todo-todo yung paggalang natin sa Panginoon. Naintindihan? Amen. Pero tayo, naghahanap tayo ng paggalang. Yung mga sangkatauhan. Kaya nga, di ba, yung iba gusto maging makapangyarihan, gusto magkaroon ng posisyon. Diba? Gusto hindi lang basta-basta posisyon. Iba gusto makatapos ng pag-aaral. Hindi ko alam Iba kasi intention na makatapos sila ng pag-aaral. Pride nila yan Hindi para sa Panginoon. Pride ng magulang nila, hindi para sa Panginoon. Amen? Kasi gusto nila masabi, hindi ako mangmang. Nakatapos ako ng pag-aaral. Matalino ako o may pinag-aralan ako. At ang tingin nila sa ibang tao pag walang pinag-aralan ay mababang nila lang. Aminin natin o hindi, nangyayari lagi ito. Kasi gusto nila marespeto. Respetuhin mo ako. Iba nga, pagkatapos makapag-aral, diba, magkakaroon ng titulo, makapag-board exam. Sabihin na, teacher ako. Passing ako ng teacher. Irespeto nyo ako. Diba? Ganun yung iba Ginagawa nila yun para sa sarili nila. Gusto nila marespeto sila. Kasi pride nila yan. Okay? Yung iba, magiging abogado. Di ba? At minsan, nagiging abusado na yung tao dahil sila po ay nakapag-aral. Totoo? Di ba? Kasi paano nila lang minamatay yung mga taong hindi nakapag-aral? Kasi hindi nakapag-aral kaya ganyan yun Di ba? Kahit wala namang ginagawang masama, hindi nakapag-aral. Kasi tumataas yung tingin nila sa kanilang sarili. Gusto nila sila yung mga nire-respeto lamang. Yung iba gusto nilang yumaman ng yumaman. Bakit? Kasi sabi nila pag may pera ka, lahat mabibili mo. 'Di ba? At minsan nabibili nila yung kapangyarihan para magkarespeto yung tao sa kanila. Lalo pag may pera ka, tapos pwede mong gipitin ng isang tao, pwede mong kasuhan ng kasuhan, 'di ba? Ire-respeto ka nila dahil sa takot nila May pera ka Pwede kang manggipit 'di ba?
Pwede ka rin yung iba, sabi yun, nababayaran mo yung hustisya dahil sa pera mo. Respeto rin. Diba? So, depende kung gaano mo gagamitin din yung pera. Iba naman gusto magkaroon ng kapangyarihan, posisyon, either sa trabaho, o kaya dito sa ating bayan. Bakit? Pride pa rin. Gusto nila respeto. Hindi mo ba ako kilala? Minsan, di ba, naririnig mo yan? Ako yung kapitan dito eh. Ako yung mayor dito eh. Di ba, minsan nakikita natin sa TV, sa social media, kahit mali na yung ginagawa nila, gusto nila sila pa rin ay pinagbibigyan. Kahit tayo mga tao, galit tayo sa mga kurakot. Pero tayo, sobrang tingin natin taas sa ating sarili, gusto natin nire-respeto tayo, inaabuso natin yung respeto sa atin. Di ba? Kung makakalusot, lulusot. Ugali yan ng kurakot. Ano ibig sabihin ng kurakot? Nabubulok. Literal na ibig sabihin ng kurakot is bulok. Okay? Inaagnas. Okay? Kumbaga sa kanin, panis. Kumbaga sa sugat, ay sa katawan mo, naaagnas na yung katawan mo. Ang baho, kadiri. Yun talaga ibig sabihin ng korap. So, ganun tayo. So, tumitingin tayo sa gobyerno natin. Makikita natin, napakataas nila. Dapat nire-respeto. Pero ginagamit nila yung pagre-respeto dapat sa kanila sa mali. So, para saan ba? Diba? Pero nakakalimutan natin na irespeto yung Panginoon. Ngayon, ang nakakatuwa dito sa ating pag-aaralan, sinabi nga dito, diba? Sa verse 4. At ang Panginoon ay nagkaroon ng respeto kay Abel at sa kanyang offering. Isipin nyo yun, yung pinakamakapangyarihan sa lahat, yung nilalang, o yung Diyos natin na nagbibigay ng lahat-lahat para sa atin, diba? Nagkaroon ng respeto kay Abel. Bakit? Kasi pinag-aaralan in context po sa Hebrews chapter 11, dahil sa kanyang pananampalataya. Okay? Paano siya nagkaroon ng respeto? Dahil nag-offer lang ba siya ng kanyang mga panganay mula sa mga inaalagaan niya mga hayop? Si Cain din naman nagkaroon ng mga offering sa Panginoon. At mas mahirap pa nga yung ginagawa ni Cain eh. Kasi pag mga lumang panahon, ang gawain po ng mga pastol ay parang gawain ng mga medyo mahina yung diskarte, mahina yung pag-iisip. Kasi gagawin mo na lang magbabantay. Pag mag-aani ka, magdidiskarte ka pa talaga, kailan ka magtatanim, lalo na ngayon, iba, kailan yung ba ako magtatanim ng ganitong gulay para mas jackpot yung presyo. Kasi pag tumanim, kunyari ngayon, December, January, tataas ng sili. Pero ngayon, bumababa na yung sili, di ba? Napapansin nyo? Kasi nagsabay-sabay sila nagtanim nung nag-sili, nung tumaas yung presyo. Dahil sabay-sabay sila nagtanim ng mataas yung presyo, ngayon lahat nagsibungahan, lalo na sa summer, bababa yung presyo ng sili niyan. Pero yung mga nagtanim ng alanganin na oras sa mga Oktubre, ang hirap magtanim niyan. Di ba? Bakit? Tagbagyo sa atin yan eh. Dati kasi June, July, August yung tagbagyo eh. Ngayon, umurong mo, September, October, November eh. Ang hirap magpatubo. Siguro, bandang September pa yan pinunla. Kasi 3 months kadalasan bago umani na maigi. 'Di ba? So, matinding pagpaplano. Paano ba magkakaroon kami ng magandang sili na kahit tagbagyo, na kahit tagbaha, ay makakaani kami? Para maka-jackpot sa 1 kilo na ibebenta sa bagsakan is 800. Tapos pag bibili tayo sa palengke, magkano 1 kilo? 1,000. 'Di ba? Sobrang tindi. So, yung maiisip niyan, sabi, ba't si Abel nagustuhan? Pero pagdating natin sa verse 5, but unto Cain, sa kay Cain, ang kanyang mga inalay ay hindi nirespeto ng Panginoon. At si Cain ay galit na galit. At ang countenance po, ibig sabihin, ng kanyang pagbumukha ay bumagsak. Ibig sabihin, nalungkot siya. Okay? Ngayon, malalaman natin ito sa pag-uusap ng Panginoon kay Cain tsaka kay Abel. Sabi dito sa verse 6, and the Lord said unto Cain, why art thou wroth? Sa Tagalog, Cain, bakit ka galit? Sabi ng Panginoon. And why is thou countenance fallen? Ba't ganyan yung mukha mo, nakabagsak? Ibig sabihin, malungkot, nagdadabog. Ito sa verse 7. Ito po, yung first point is, if thou doest well. Ano ibig sabihin, if thou doest well, pag ikaw ay gumagawa ng maayos,
shalt thou not be accepted. Hindi ba tatanggapin yan? Hindi ka ba tatanggapin? And if thou doest that well, sin lieth at the door. Okay, so unang-una, kung ikaw ay gumagawa, ano yung well sa Tagalog? Maganda. O magaling. If thou doest good, ibig sabihin, if thou doest good, sa verse 7 ang sabi, if thou doest good, sinabi dyan, ano sinabi ng Panginoon, if you're doing good, ba't tayo bumalik din? If you are doing good, sabi ng ganon, sabi, if thou doest good, shall not thou not be accepted. Ibig sabihin, hindi ka ba tatanggapin? Hindi, tatanggapin ka ng Panginoon. Now, ano ibig sabihin, thou doest well? Ang ibig sabihin ng doest well dito ay gumagawa ka ng tama. Okay? Ito ba ang ginagawa mo ba ay kaaya-aya? Ngayon, ang offering kasi dito, bakit tayo sila nagbibigay ng offering? Bakit sila nagbibigay ng alay? Ang alay na ito ay para sa Panginoon. Amen? Ngayon dito, wala sa konteksto dito kung ano yung alay na gusto ng Panginoon. Kasi pag tinignan naman natin sa batas ni Moises, nung binigay ng Panginoon kay Moises, yung batas ng Panginoon ayon sa para sa mga Israelita, kay Moises, pwede ka mag-offer din ng mga gulay. So, hindi natin masasabi na bawal mag-offer ng gulay. Kasi sinasabi na iba, mas gusto ng Panginoon yung offer ng mga tupa lamang o dugo. Yung mga hayop, yung mga panganay na hayop. Pero nag-o-offer din sila ng gulay doon, ng pagkain din Galing din sa lupa yun Galing din sa mga tanim na yun. Ngayon, sinasabi ng Panginoon, pag ikaw ay gumagawa ng tama, sabi, ikaw ba ay pagbibigyan ko? O ikaw ba ay magkakaroon ng ganyan? Sabi, ikaw ba ay hindi tatanggapin? Pag tama ang ating binibigay sa Panginoon o maganda yung ginagawa natin, tatanggapin ng Panginoon yan. Ngayon, ano ba yung mga good para sa Panginoon? Unahin natin yan, di ba? If thou doest well, di ba? Gusto natin respeto tayo ng Panginoon. So, if thou doest well, ibig sabihin, tama ba ang iyong ginagawa? Ayon ba sa salita ng Diyos, tama ang iyong ginagawa? Ito ang lagi i-remind na maraming pastor, mga preachers din sa inyo. Kasi ito ay galing sa Biblia. Okay? Dapat tayo hindi natin kinukumpara yung ating sarili sa ibang tao. Para hindi tayo mabang. Ikukumpara natin yung ating pag-uugali o ating katayuan ayon sa salita ng Diyos. At makikita mo talagang kulang na kulang ka pa. Kaya pag tama ang ginagawa natin ayon sa salita ng Diyos, gumagawa ka ng tama. Amen? So, tama ba ang yung ginagawa ayon sa salita ng Diyos? Pag you're doing good. Ngayon, ano bang ginawa ni Cain? Tama naman yung kanyang offering. Galing din naman sa kanyang pagkapagod yung mga offering na yan. Bakit hindi tinanggap ng Panginoon? Ba't hindi nirespeto ng Panginoon yan? Okay? So, if you want to be respected, dapat gumawa ka ng good. Kasi hindi po ito. Pangalawa po, it should be pleasing. Dapat ito po ay kaaya-aya sa Panginoon. Ngayon, ang gaganda nga ng mga prutas siguro na sabihin natin, kasi hindi sinabi dito, maganda yung prutas na binigay ni Cain Sabihin natin, maganda. Pero po, tinitingnan ng Panginoon yung galing sa puso. Naintindihan yan? Kasi, di ba pinag-aralan natin sa Matthew? Di ba? Itong mga Pariseo, mga Eskriba, mga Saduceo, hanggang tuldok o tudlik o koma o kahit yung mga dash dyan, hyphen, dyan sa kanilang mga pinag-aaralan, ginagawa nila yan. So, they're doing good. Pero sabi nga ng Panginoon, ang gaganda ng panlabas ninyo. Pero yung loob ninyo nabubulok. Diba? Sabi nga ng, ang gaganda nyong panlabas sa container, pero yung loob ninyo ay bulok. Kumbaga, parang isang kopita na ang linis sa labas, pero pag tinignan mo yung loob, hindi mo malalagyan ng tubig o anumang maiinom kasi ang dumi-dumi. Ganon si Cain. Ang kanyang loob po ay puro pang sarili lang. Diba? Katulad ng pinag-usapan natin kanina o pinag-aaralan natin kanina, gusto natin marespeto tayo. Pag bumukha tayong maganda o karespeto, diba? Maganda rin naman magdamit ng ganito. Diba? Kasi ito minsan yung pang-aasar sa ating mga baptist
Ang gaganda nga ng mga suot nyo, pero yung loob ninyo, pangit. Ngayon, pag tayo nagdadamit, bakit tayo nagdadamit ng ganito? Kasi gusto natin ibigyan ng, yung Panginoon na, ayaw natin magdamit na nakakabastos yung itsura natin. Diba? Na magkakasala yung mga taong titingin sa atin. Diba? Pag nag-church tayo, bakit tayo formal? Kasi ito ay samahan po na tayo po ay magsasamba sa Panginoon. At syempre, pag ikaw pupunta sa isang kasalan, dapat maganda ang iyong suot. Amen? So, gagawin natin yung best natin para sa Panginoon pag tayo ay sumasamba. Okay? Kasi ang ating sinasamba ay Panginoon, hindi lang basta-basta kasal ito ng mayor o presidente. Pinakamalakas sa malakas. Ngayon, kapag ito ay bukal sa iyong loob, gusto ng Panginoon yan. Ngayon, si Cain nagaganda ng kanyang mga binigay na prutas, hinalay sa Panginoon. Pero sa loob-loob niya, pagmamayabang lang. Para pagmalaki na, magaling siya, matalino siya, madiskarte siya, nakapagpabunga siya mula sa mga halaman na magandang prutas. Assuming na maganda yung prutas niya na ibinibigay. Diba? Di katulad ng kanyang kapatid na kailangan lang magbantay at aantayin lang yung pinakaunang ipapanganak, yung panganay na mga inaalagaan, yun ang offer. Diba? So, mayabang si Cain. Hindi bukal sa kanyang loob na magbibigay para bigyan ng kasiyahan yung Panginoon. Ang gusto niyang kasiyahan ay yung pride niya. Pinapakain niya yung kanyang pride. Tayo, ano ba yung narating natin sa buhay? Pinagmamalaki ba natin yung pinarating natin sa ating buhay? Sana hindi. Last year, hirap na hirap tayo sa trabaho. Sa totoo lang, blessing itong mag-asawa na ipasok ako sa Apen. Pero dahil sa Apen at sa mga previous experience ko, yun, pagdire-diretso naman ngayon, yung mga blessings ngayon. Kailangan ko ba ipagmalaki yan? Hindi. Kasi mga experience ko noon pa po hanggang ngayon, nandoon na po yun eh. Pero hindi ako binigyan ng Panginoon na dapat magkaroon ng mga gandang trabaho last year. Diba? Kasi yung Panginoon pa rin yung meron dyan eh. Tandaan natin, kung anong meron tayo ngayon, para hindi tayo magyabang, katulad ng ginawa ni Cain, para irespeto tayo ng Panginoon, at sabihin natin, ginagawa natin yung ating ginagawa, maganda sa Panginoon, at kaaya-aya sa Kanya. Okay? At merong sa'yo yung Panginoon sa ating ginagawa. Kasi para sa Panginoon. Kaya ko lang nakwento sa akin, pagmamayabang ko ba na may maganda akong trabaho ngayon? Dahil magaling ako? Hindi po. By experience, magaganda na po yung experience ko. Pero kung ano yung kinagusto ng Panginoon, yun po yun. At ang kailangan natin, kaya pag meron tayong trabaho o meron tayong successes, ang Panginoon yung niluwalhati natin. Amen? Amen. Itong mga bagay na ito na kunyari ako, magkakaroon ako ng maraming biyaya ngayon. Salamat sa Panginoon. Pero para sa Panginoon pa rin yung paggamit sa mga bagay na yan. Amen? Pero pag ipagmamayabang natin yung ating sarili, magiging mayabang tayo at parang hindi na tayo makikinig sa iba. O itingin natin sa iba, wala yan, may sinabi ako eh. Wala kang kasiyahan. At yung Panginoon, ibig sabihin, if it's well, sinabi dito sa Genesis chapter 4 verse 7, sabi, if thou doest well, shalt thou be accepted. Ibig sabihin, kapag ikaw gumagawa ng maayos, kasi dahil ito ay pleasing, ito po ay nakakapagbigay ng kasiyahan sa Panginoon. Ganon din naman tayo eh. Pag nakikita natin sincero isang tao na nagbibigay sa atin, hindi napipilitan, ramdam-daman natin yun, di ba? Hindi naman tayo Diyos eh. Kasi makikita natin sa action ng tao eh. Okay? So matutuwa tayo. Lalo na yung mga magulang na may anak. Pag may ginagawa yung anak sa atin, mayroon binibigyan tayo ng mga ganito, ganyan, natutuwa tayo. Amen? Hindi tayo na ihirapan sa mga bagay-bagay na yan. So are you doing well? Kapag ikaw gumagawa ng masama o ng tama, ano sinabi ng Panginoon dito ng Diyos? Shall thou not be accepted? Hindi ka ba tatanggapin? Tatanggapin ka. Inarespetuhin ka ng Panginoon. Okay? Sinabi rin dyan. At sinabi sa verse 7, if thou doest not well, kapag ikaw po ay hindi gumagawa ng kaaya-aya sa Panginoon. Ito yung sinasabi. Kasi, in context na rin dito sinasabi ng Panginoon, pag hindi ka gumagawa ng tama, ibig sabihin, ang ginagawa mo ngayon, Cain, ay hindi tama. Naintindihan? Sinasabihan niya, rektahan na si Cain. Ikaw, kapag hindi ka gumagawa ng tama, sin lieth at the door. Pag hindi ayon sa salita ng Diyos ang iyong ginagawa,
ang kasalanan po ay nandiyan sa pintuan mo. Ibig sabihin, nagkakasala ka na. Kapag mula sa iyong loob-looban, mali, kunyari panglabas lang, kita pa rin ng Panginoon, lalabas at lalabas talaga yung motibo mo. Amen? Kahit anong pagkatago dyan, lalabas at lalabas yung motibo mo pag tagal-tagal, lalo na pag napuno ka. O kaya pag sobrang saya ka, lalabas motibo mo dyan. May kita yan dyan. Diba? Sabi nga ng iba, minsan yung kayamanan ay hindi dahil sa yaman na sumama yung tao. Kundi yung tao, minsan may katotohanan, nung mahirap pa siya, ay ugali niya na yung ganun. Nung mapagmata siya. Lumabas lang yung tunay niya ugali nung yumaman na siya. Madalas nangyayari yan. Amen? Ugali niya na talaga yun. Tinatago-tago niya lang yun dahil mahirap siya. At nung mahirap siya, suppressed siya. Hirap siya. At hindi niya mapakita yung kanyang ugali dahil nahihiya siya. Pero nung mayaman na siya, mayroon na siyang kakayanan, yumabang na siya. So yun talaga yung tunay niya ugali. Amen? Hindi naman all the time ganun eh. Okay? Minsan nakakalimot lang yung tao. Pero most of the time ganun. So sabi ng Panginoon, kung ikaw po ay hindi gumagawa ng tama, you're not doing good, ang kasalanan ay nakahiga lang dyan. O layat. Tingnan natin kung ano ibig sabihin ng layat dito in the bed. Kasi minsan on the door. Diba? Kasi minsan ang layat dito, ibig sabihin is nakahiga lang. Ito is ibig sabihin, itong mga po ay nakaabang o nakahiga lang sa pintuan. Inaantay-antay lang. So magkakasala tayo, magkakasala. So kailangan tignan mo ang iyong puso bago ka respetuhin ng Panginoon. Amen? So, ganun. Dapat you have to do well at huwag kang magkasala. Ulit, paulit-ulit tayo. Alam natin yung tama at mali sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ngayon, hindi lamang pagbabasa ng salita ng Diyos ang dapat natin gawin. Dapat ito is gawin natin mula sa puso. At hihingi, kaya nga tayo nagdarasal kadalasan, dapat hindi minsan, na, Lord, gawin ko ito ayon sa iyong kagustuhan. Amen. Kasi may kita nyo, lumalaban yung katawan ninyo eh. Ako nakikita ko ito, lumalaban yung katawan ko, Lord, gusto kong gawin ito ayon sa buong puso. Ayoko yung pakitang tao lamang ako. Kasi ang Diyos lamang yung makapagbigay ng bukal sa puso ko, na gagawin ko ito para sa Panginoon. Dahil siya lamang ang nagbigay ng kabaguhan sa akin. Siya yung nagbago sa akin sa 2 Corinthians 5:17. Yung Diyos yung gumawa niyan para sa akin. Amen? Amen. So, hindi ako. So, we always ask that from the Lord. At sinabi nga dito, and unto thee shall be his desire. Sabi, dahil yung kasalanan mo, pinagkatago-tago mo lang yan, yun din na rin ang magiging kagustuhan mo. Okay? Kung ang kagustuhan mo talaga ay mahalin yung Panginoon, gawin, pasayahin siya, lalabas yan. Pero yung kagustuhan mo, yung tinatago-tago mong kasalanan, kaya gusto mo isang bagay na katulad ni Cain, no? Na nag-o-offer na maganda, at meron siya ibang motibo, sabi ng Panginoon yung desire mo, yung kagustuhan mo. Ano sinabi niya? Sa verse 7, di ba? And yan din ang magiging kagustuhan mo. Yan ang magiging kagustuhan mo. And thou shalt rule over him. At yun ang magiging ugali mo na rin. Mismo. Sa totoo lang, winarning ng Panginoon dito si Cain. Kasi pag binasa pa natin to, ano nangyari? Sa inggit, pinatay niya yung kanyang kapatid. Bakit? Kasi ito yung pinaka-main point natin. Point 1 na, thou doest well. Kapag yan gumagawa ng maganda. Pag hindi ka gumagawa ng maganda, in contrast yan. Okay? So, gawin natin 2 points na yan para maintindihan natin. Pero ang Panginoon po may respeto. Ulit, in faith po, in accordance to faith, there's Hebrews chapter 11 na in context tungkol sa pananampalataya. Si Cain po, walang pananampalataya sa Panginoon yan. May pananampalataya siya sa sarili niyang kakayanan. Pero si Abel, ang taong mas mahina, sabihin natin mas mahina ang diskarte at utak kaysa kay Cain, saan siya nakaangkla? Diba sabi, ang pananampalataya ay pundasyon o substance of things hoped for. Kanino siya nakasandal? Siya po ay nakasandal ng kalakasan, sa kalakasan ng Panginoon. Kaya nung nag-offer si Abel dito, I'm sorry, it's Abel, diba? In-offer niya, ang dali-dali lang ng trabaho, pero in-offer niya yung pangalan ng mga inaalagaan niya. Ano sinabi? Dito sa verse 3, diba? Sa verse 4, and Abel, he also has brought of the firstlings of his flock, and the fat thereof. Ano sabi dito? At ang Panginoon ay nagkaroon ng respeto kay Abel
at sa kanyang inalay. Ngayon, anong klaseng respeto ito? Respeto po itong totoo. Okay? Isipin niyo, Panginoon, nire-respeto niya si Abel. Dapat nating nire-respeto yung Panginoon. Bakit? Katulad sinabi ng prayer nga ni David, di ba? Sa isa natin nabasa doon sa Chronicles or sa Kings. Lahat ng mga bagay nito galing sa Panginoon. Pati yung pananampalataya galing sa Panginoon pa rin. Itong lakas ni Abel galing sa Panginoon. Pero ang ginawa niya, sinandal niya. Umasa siya lahat sa Panginoon. Sabi niya, may skill ako, pero yung skill na to, aasa pa rin ako sa Panginoon. At kung ano yung binigay niya sa aking skill, iaalay ko para sa Panginoon. So yun ang nangyari. Kaya nirespeto siya ng Panginoon. Isipin niyo, pag kayo po, pinapractice po ninyo, ako rin, kapag pinapractice natin yung pananampalataya na niregalo sa atin ng Panginoon, sabi nga 2 Corinthians, Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, di ba? Diba? By grace, you are saved through faith. And this is the gift of God. Isa pang version. Regalo pa rin ng Diyos yung pananampalataya. Yung grasya at pananampalataya, regalo ng Diyos. Pero pag ginamit natin yung pananampalataya na regalo sa atin ng Panginoon, nakikita ng Panginoon sa atin, irerespeto ka. Sabi na iba, hindi, itong respeto na ito, in other words, it's glad. Sabi na natutuwa. Oo. Pero may ibang ibig sabihin ng glad na tuwa lang, pero yung glad na respect. Ito kasi in Hebrew word po, ito yung glad na may respeto talaga. Natutuwa ako sa'yo, sa sobrang tuwa ako sa'yo dahil puro ang iyong kalooban, nire-respeto kita. Ganun tayo. Di ba tayo minsan kahit yung taong napakahirap, pero talaga matino. Sabihin natin, sobrang hirap niya, pero napakatinong tao. Di ba nire-respeto pa rin natin? Kasi napakatino niya eh. Parang hindi makabasag pinggan. Sabihin natin, nagkakasala konti, pero hindi makabasag pinggan talaga. Respeto yung tao na yun. Ngayon, di natin dapat kunin yung respeto ayon sa ating mga kakayanan. Blessing yan pag kayo mayaman. Blessing kayo pag meron kayong skills. Blessing yan pag meron kayong maayos na kagamitan. Pero hindi dapat kailangan pag mayabang. Pag ito ay para sa Panginoon, irerespeto ka ng Panginoon, hindi lang ng mga tao. At ito dapat yung ating inaabot. Ano ang gusto mo? Ipasaya yung Panginoon. Bakit? Ito kasi, reward to ng Panginoon, irerespeto ka. Amen. Kung di ka man nirerespeto ng ibang tao dito dahil ginagawa mo yung tama para sa Panginoon, at ikaw naman ay masayang gumagawa ng tama para sa Panginoon, merong isa nagre-respeto sa'yo. Diba? Kahit sabihin mo itong church na to hindi ka nire-respeto, pero ang iyong puso ay puro para sa Panginoon at tama ayon sa salita ng Diyos ang ginagawa mo, nire-respeto ka ng Panginoon. Wala na bang ikakasaya yun dahil yung pinakamalakas na nilalang ay nagre-respeto sa'yo. Diba? At sa sobrang respeto nga na yan, ang turing sa'yo, anak eh. Diba? Natutuwa siya sa'yo, anak kita. So, ganun po. Kapag wala ka pang pananampalataya mula sa Panginoon, hindi ka paligtas, hindi ka rin nire-respeto ng Panginoon. Pero tayo mga ligtas, tingnan natin ano yung ginagawa natin sa pang-araw-araw. Diba? Gagayahin ba natin si Abel o si Cain? Ulit mga warning ito kay Cain. Maiksi lang po itong ating pag-uusapan, ito na po yung end. Si Cain, nakilala siya sa Biblia bilang unang mamamatay tao. Ang pangit. Pero si Abel, pagdating hanggang sa Hebrews, hanggang sa panahon ngayon, kilala natin si Abel bilang sa isa sa pinakamatapat sa Panginoon. So, dito sa pag-uusapan natin, dahil sa pananampalataya, God respects the faithful. Amen? Ano faithful yun? Faithful sa Kanya mismo. Amen? So, sana tayo, wag nating tignan yung ibang tao, tignan natin kung ano yung magagawa natin sa Panginoon ng buong puso. Amen? Amen. At tayo magkakaroon ng respeto mula sa Panginoon. At sana ito yung ikakatuwa ng inyong sarili. Sa totoo lang, bibigyan kayo ng joy ng Panginoon mula dyan. So let's bow our heads and pray. Lord, ako po una sa lahat ay nagpapasalamat pagkat sa inyo lamang po galing ang mga tamang salita. At naway Panginoon, sa mensahe na binigay niyo po sa amin, that the faithful are respected by you, by God, ay sana ito po ay
tumatak sa aming puso't isipan, hindi lang basta-basta tatatak, kundi ito'y magiging tibok. Kasama ito sa tibok ng aming puso, na ikaw po ang aming aasahan sa lahat ng mga bagay, yung aming mga ginagawa, mga inaalay sa inyo, ay mula sa puso. Dahil hindi lang naman po sa mga alay na pera o kung ano-ano man yan, kundi pati yung mga oras namin na ginagawa namin lagi sa inyo. Alam po namin pag sobra-sobra na po ito, ayon sa inyong nire-require, ito ay offering na rin. At naway ginagawa namin ito ng maluwalhati kayo. And Lord, bless them. I know you respect them. Bigyan niyo po sila ng maraming biyaya. And I also pray na ingatan niyo po yung bawat isa. At naway po, Panginoon, magkaroon na po ng power o kuryente na po dito mayat-maya at sana hindi ma-delay. And we pray all this, Lord, in Jesus' name. Amen. So God bless po sa lahat.